Niyo na telepono ang ating senador, Senate Minority Bloc Chairman ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation. Walang iba kundi Senador Ping Lacson. Senator, good morning sa programang Kabayan. Danny, magandang umaga sa mga sumusubaybay sa atin. Magandang umaga rin. Maraming salamat. At ako, kagabi lumutang talaga yung experience nyo 'di ba? Kahit hindi kayo lawyer, pero at least pinakita nyo yung 'di ba, yung karanasan talagang it counts best when it's needed. Anyway, kayo lang nag-iisa na nag-abstain doon sa botohan na 1941. So ano ba, para lang doon sa kapatiran ng ating mga nakikinig ngayon, ano ba ang nag-udyok sa inyo? Bakit kayo nag-abstain? Doon sa pangalawang motion, ako nag-abstain. Doon sa una muna para ma-appreciate ng ating mga Sige, mga nakikinig sa atin, Yes. Parang kumbaga sa definition of terms, Yes. Pag sinabi nating to table, ito yung temporarily sinususpend yung consideration ng isang motion. Ang ibig sabihin noon, nagko-comply kami sa present ruling ng Korte Suprema at hindi rin namin pinipreempt yung final ruling ng Supreme Court kung sakaling mag-rule sila do sa motion for reconsideration na final ng Solgen ng House. Yes. So simply put, hindi naman namin kailangan mag-act do sa motion to dismiss ni Senator Marcoleta. So pag hindi kami umaksyon, ibig sabihin, nagko-comply kami sa Supreme Court kasi hindi namin sinusuway na hindi kami nag-proceed to try. At the same time, ginagalang namin at hindi namin pinipreempt yung pwedeng gawin nila kung sakaling mag-rule na sila at i-reverse nila yung kanilang decision doon sa motion for reconsideration. With finality. Okay, that's one. With finality. So ang boto ko doon, yes. Kasi that's in compliance with the ruling of the Supreme Court. At hindi pa namin pinipreempt. Alright. Kasi lagi ko naman sinasabi, we should obey and we should respect the decision of the Supreme Court. Hindi nagbabago yung aking pananaw. Okay. Ngayon, to archive, ang ibig sabihin naman noon, parang dead. Yung pinaliwanag ni Senator Cayetano. Oo. Dead na yung articles of impeachment unless revived. Pero bago namin ma-revive yon, kailangan merong bagong motion. At yung motion na yon, pagbobotohan, pagdidebatehan namin sa floor. Now, ito senaryo. Halimbawang ni-reverse ng Supreme Court yung kanilang ruling. Yes. At ang mayorya sa amin, ayaw pa rin i-revive yung articles of impeachment kasi nga naka-archive. So, di ba ating katakot-takot yun? At kung magkabotohan at ang manalo sa botohan, wag i-revive, doon kami susuway sa ruling ng Supreme Court, assuming na ni-reverse nila yung kanilang decision at sinasabing, sige, pwedeng mali kami o meron kami i-correct, hindi ang constitutional yung articles of impeachment at pwede yung Senado na mag-proceed sa trial. So, yun, depende pa rin yun sa ruling o sa magiging boto na mayorya. Yun ang nakakatakot. Pero ibig sabihin, So ang boto ko doon, Danny, abstention. Ako. Kasi ayoko mag-commit, ayoko makihalo doon sa usapin na in-archive mo, effectively dead yung articles, parang inuunahan natin yung Korte Suprema. Pero andun din ako sa pagitan na kasi existing yung ruling na unconstitutional, walang jurisdiction, ab initio. Tama. Ayoko namang suwayin din yon. Kaya nag-abstain ako. Oo, kaya nga. So, ibig sabihin, what you're saying right now, kung sakaling mag-reverse, na very unlikely dahil 13-0 nga, kung mag-reverse, sabi mo, kung nasa archive yan, ibig sabihin, magbobotohan pa kayo para to revive that motion na ibalik uli sa kalendaryo ninyo sa inyong plenary discussion o agenda. Ibig sabihin, magiging madugo na naman ang debate para i-revive lang yung motion na yun kahit na nagkaroon ng reversal ang Supreme Court? Oo. Oo, totoo yun. At kailangan meron maghahain ng motion. Kala ko, naka-ano na yun, naka-presume na yun ang understanding ng lahat ng mga senador na pag sakaling, ibig sabihin may motion na naman na mag-re-raise dyan na mag-convene ulit tayo dahil itong Supreme Court. Hindi mag-convene. Magmo-motion na i-revive natin yung articles of impeachment kasi naka-archive. I see. So ayaw nyo... Pag may nag-motion at meron nag-object, debate na naman kami katakot-takot. Samantala kung na-table lang ito, temporarily suspended, kung sakali magkaroon ng ruling, anytime, pwedeng i-pull out yon at kami nandiyan na uli, buhay na uli. Yun ang diferensya.
Pero Senator, kung sakali ho bang let's say na-approve yung table to calendar, di ba? Feeling mo ba mas marami kayo magagarner na boto instead na kayo siguro panlima ka, mag-yes ka dun sa motion ni Senator Soto. Tingin mo you can garner more votes kung ganun kasi at least wala naman kayo sinusuway dun sa Supreme Court ruling di ba? Oo. O doon sa motion ni Senator Soto, wala kami sinusuway. Oo nga, kaya nga, ibig sabihin gusto niya lang, to table lang naman until ma-resolve itong MR, di ba? Motion for, sabi nila, ang maganda raw yung Real talk. Sa love, di pwede ang kulang. For me, dapat ganun din sa tuna. Ang deserve mo, San Marino Corn Tuna. 6. Pwedeng, ayoko pang unahan, pero pwedeng makonvince yung pwede, mayorya posible. doon sa Supreme Court. Now, ang only consolation na meron ako doon sa aking pag-question doon sa motion to dismiss, na wala naman talaga sa aming rules. So, unang-una, hindi naman kami impeachment court kahapon, kundi legislative body. Legislative, Tapos, wala sa rules of the Senate na merong motion to dismiss. At ito inamin naman ni Senator Marcoleta. Kaya nga, yun Pero nga yung ni-raise mo niya, kagabi. Oo, ang sinasabi niya naman, hindi. Tayo naman ay bound ng rules of court kasi may supplementary application. Again, kinontra ko siya doon. Kasi naghanap ako doon sa aming section 135, naka-enumerate doon. Kasi hindi naka-enumerate, hindi kasama sa enumeration yung supplementary application ng rules of court. So, ibig sabihin, sabi nga ng mga abogado, di ba, what is expressly included excludes all others. Meaning, hindi naka-enumerate, hindi kasali yan. So, hindi rin applicable yung supplementary application o yung supplementary application hindi pwedeng gamitin sa rules ng Senate. So, yun, hindi naman siya sumagot na. Kasi parang siguro, medyo pagbagong puri niya lang yung hindi, o nga wala sa rules natin yung motion to dismiss, pero pwede namang supplementary yung rules of court sa ating rules. Mali rin Yes. So, yun lang consolation ko na kung hindi ko na-raise siguro yung question, baka napagbotohan namin motion to dismiss. Now, anong implication kung halimbawang nanalo Ang motion to dismiss. at malamang nanalo yung motion to dismiss? Pwedeng sabihin ng Senado, halimbawa nag-rule yung Supreme Court ngayon, o sige, granted yung MR ng House of Representatives, pwede mag-proceed yung Senado, sasabihin ng mga kasama namin, hindi, moot and academic, dinismiss na natin Yun ang masama. Talagang technically dead. Wala na. Yeah. Diba? Kasi Okay. dismiss na Sasabihin ng mga kasamahan ko doon, yung mayorya, may katwiran sila. Ngayon, mangangapa pa sila pag nagdebate kami, dahil ako for one, ibabalik ko sa kanila lahat ng explanation ng kanilang boto na sinasabi nila lahat, respeto natin ang ruling ng Supreme Court. Ngayon, kung i-reverse pa ng Supreme Court yung kanilang ruling, i-respeto ba rin nila? Ibabalik ko sa kanila yon sa interpellation. Pag sakaling bumaliktad ang Supreme Court, di Kung ba? sakaling bumaliktad. Kaya nga, that's a big if Magkukuha ako ng quotation doon sa kanilang mga explanation and I bet you almost 19 of them ganun na explanation. Ating respetuhin ang ruling ng Kaya nga, Korte yun na Suprema. nga, tsaka very Para divisive, di ba? Sabi nila, very divisive ang not this time, sa patamang panahon. Yun lahat na narinig natin kagabi. Hindi na yun, Danny, kasi political na yun. Yung lumaban Yung na lang technicalities, sa 2028. yung technicalities. Political na yun. Oo. At sinasabi ko lang, stick to the yung issue na legal. Yes, Na kung halimbawang ni-reverse ng Supreme Court at sila'y nakipagdebate sa amin at sinabi nilang hindi na, na-archive na natin yan. O di sasabihin naman sa kanila, ito sinabi mo nung nanalo yung Ibabalik mo sa kanila yun, ha? Ngayon, hindi ayaw nyo nang sundin respetuhin. yung doon sa reversal. Yun. Yun ang kaya madugo pa yon. Pero kung na-table lang yon, temporarily suspended, hindi inaktuhan yung motion as if walang motion. Pero naka-ano rin yon. Nandun lang. Anytime pwedeng i-table yun Oo. Pero all this time talagang ang feeling ng mga mostly ng mga senador talagang gusto na nilang tapusin kaya nga na-raise na yung motion to dismiss Ibig sabihin wala na silang wag nang pag-usapan pa yung motion for reconsideration. Ganun yung parang general sentiment kagabi, di ba? Na parang bakit kailangan madaliin? Yun ang sinasabi nga ni Senator Soto, nila Senator Pangilinan, kayo di ba? Sinasabi nyo kagabi at ni Risa Ontiveros. Eto lang if I can share kasi di ba nag-file na rin ng
case sila Justice Carpio, pati sila Justice Carpio Morales tungkol dito sa paghingi ng TRO para mapigilan ho ang Korte Suprema doon sa pagdeliberate ng Senado. Pero ito i-share ko lang kasi kanina binanggit ko rin to kay Attorney Chu. Sabi ko kasi ni Senator Carpio ni Justice Carpio, archiving does not mean dismissal, which is what the group of Marcoleta originally wanted. Sabi niya, with this, kung archive na yan, the SC cannot now deny the MR on the ground of mootness. The SC has to decide the pending MR on the merits. So ibig sabihin, mako-confront daw ang SC ngayon to confront yung glaring factual errors in its decision. Tama, di ba? Maganda ba yung punto na yon na ibig sabihin, may buhay pa pero at least, di ba, mapipilitan ngayon ng Korte Suprema pag-usapan yung merits ngayon ng MR. Di ba? Na yung gusto nyo rin sana, di ba, ma-overturn. Tama? Oo. Tama yon. Archival is not dismissal. Kaya nga, mabutit na question. Alam mo, I take pride in being the one who played the major role in questioning yung motion to dismiss. Kung halimbawa yun ang nanalo, wala tayong pag-uusapan Sasabihin ng Senado, na-dismiss na yan Moot academic, dismiss. Wala tayong gagawin dyan. Maski mag-reverse ang Supreme Court. Now that it is only archived, sabi ko nga, dead, pero pwedeng i-resuscitate. Yeah. Pero kailangan ng panibagong motion. At yung panibagong motion na yun, pagbobotohan na naman namin at pagdedebatehan bago magbotohan. Medyo madugo na naman yun. Kasi mukhang sarado yung isip din ng mga ibang kasama. Nawala. May explanation Meron nga isang explanation mulot sa pool. Alam nyo na naman yung aking boto dyan Para bang hindi ko na kailangan marinig yung debate natin. Pero buo na yung aking isipan na kailangan dismiss natin ito. Yun, narinig ko yun. Parang alam ko na kung sino yung tinutumbok mo na senador. Oo. Dalawa yun. Hinihintay lang naman niya talaga itong... pinakinggan niya lahat ng argumento pero buo na ang isip niya. Di ba? Ganon, di ba? Hindi. Nakaready na yung kanilang explanation ng vote. Maski hindi Kaya pa nga, ready na Oo. Kaya nga, without even validating lahat ng mga arguments, wala na, sarado na isip. Ang inaano nyo lang kagabi, somehow parang take time naman muna tayo. Hindi naman tayo kailangan 'di ba, mag-decide ka agad di ba? Kasi ang sinasabi nila it's yung immediately executory. Merong argument kasi din doon di ba, Senator? Tama 'yon. Ako naniniwala ako doon immediately executory at talaga ang constitutional void ab initio. Naniniwala ako doon. Alam mo, without the MR, I would have voted in favor of the motion. To respect, Hindi yung motion to respect. To dismiss, yung to respect. Kasi ganun ang problema, merong MR at ito pa, Danny. Alam mo, pagka ganyang unanimous, base na rin sa aking mga narinig sa mga abogado, minsan yan, minute resolution lang yan Napakasimple, sabi ng Supreme Court, the motion for reconsideration is hereby denied, period. Wala nang explanation. Pero in this case, mukhang natingnan ng Korte Suprema na may merit yung argument, MR na ginawa ng Solgen. Kaya sinabi niya, mag-comment si Vice President Sara Duterte. VP Sara, Hindi rin pangkaraniwan nangyayari yan. Sabi ko nga, pagka ganyan, minute resolution lang yan Napakasimple, isang sentence lang Denied, period. Wala Kaya na. Nga, Pero ito, pinagko-comment. Ang abangan natin, kung sakaling tatawag ng oral arguments ang Korte Yun Suprema, ang parang inaabangan. Kung pag nabigyan kayo ng chance ng oral arguments, malaking, somehow it's a big step. Yes, ibig sabihin yan, bukas talaga ang Korte Suprema to reconsider or to review yung facts. Kasi, di ba, as pointed out by Senator Soto, alam mo, ang ganda ng kanyang interpellation Ganda nga At sinasabi niya, sinasabi niya doon, pinoint out siya isa-isa kung bakit ang pinagbasihan ng mga information o yung facts taliwas doon sa talagang record. Kasi una-una, yung in-archive. Mali na yung appreciation na sinabi niya nga na yung archival, ginagawa yan pag sinidye. Mukhang nagkamali yung appreciation. Akala siguro yung sinidye adjournment ng Kongreso, February 5. Hindi. Ang sinidye adjournment actually ng Kongreso, June 13 yata kasi Friday. Kasi yung June 11, yun yung last day of session. Tama, 13, bali Friday yon. Yun ang sinidye adjournment. So hindi ka naman nag-archive nang hindi naman ng ganyang usapin, nang hindi sinidye adjournment. Yun ang sinasabi ni Senator Soto kagabi o kahapon.
All right. Pero at least lahat ba kayo siguro kayo dun sa grupo ho nyo sa minority, nabasa nyo naman lahat yung MR, no? Ako lang gusto ko lang personally ang assessment mo ba, tingin mo malaki ang chance na mapagbigyan yung oral arguments ng Korte Suprema? Batay dun sa nilatag ng MR, Oo. Mahirap mag-second guess kasi Korte Suprema may sarili silang, at saka siyempre, respeto nila kung ano yung kanila magiging desisyon. Ano? But the mere So, fact na mag-abang. pinag-comment yung kabilang party on account of the MR filed by the Solgen, by the House, through the Solgen, ano yun may opening hindi ba? Yun, oo. Kaya yung sinasabi ni Senator Marcoleta na speculative na i-reverse ng Korte Suprema yung kanilang decision, speculative din yung kanya na hindi Kaya- i-reverse Kaya nga. So, abangan na lang natin yan, ha? Kasi Oo. very interesting times ahead. Senator, thank you very much sa oras po. Yeah, tama, Danny. Thank you. Sige po. Maraming salamat. Yan ho si Senador Pamphilo Ping Lacson, member ng Senate Minority Bloc at syempre chairman ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation. Magbe-break